Mga role players ng Lakers na babawi next season at isang 6'8 guard na impressive ang workout ngayon sa Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Mga role players na magbabalik na sa susunod na season dito sa Los Angeles Lakers. Napanigurado na malaki na ang magiging impact kasama ng kanilang dalawang superstars na sila LeBron James at Anthony Davis. Una na nga itong veteranong guard na si Gabe Vincent na kinuha ng Los Angeles Lakers mula sa Miami Heat. Binigyan nga ito ng Lakers ng 3-year deal na nagkakahalaga ng nasa $33 million. Pero nagkaroon nga kaagad ito ng knee injury dahilan para sumailalim ito sa isang surgery noong December. Nakabalik naman ito sa first round series nila sa playoffs laban sa Denver Nuggets. Kaso ay maaga nga silang na-eliminate ng Denver. Inaasahan nga ito ng Lakers na magkakaroon ng malaking role lalo na sa kanyang 3-point shooting at pagiging on-ball defender. Kaya babawi talaga ito next season lalo at inaasahan na itong si D'Angelo Russell ay possible ng i-trade ng kanilang kupunan. Napanigurado na magkakaroon talaga ito ng mahabang playing time kapag nagkataon. Lalo at kilala ito na inaatake ang depensa ng kalaban na mahusay nga rin itong perimeter defender. Isa pa ay sharpshooter itong si Gabe Vincent na isang scorer din na player. At ang isa pang magbabalik next season at inaasahan na magkakaroon na ng playing time ay itong number 17 overall pick ng Los Angeles Lakers noong 2023 NBA draft na si Jalen Hood-Schifino. Na 21 games nga lang itong nakapaglaro last season lalo at nagkaroon ito ng back injury at sa G-League din muna ito inilagay ng Lakers. Na sa kanyang paglalaro sa Lakers ay meron lamang itong 5 minutes per game at nagkaroon naman ng career high na 10 points. Pero ngayong darating na season ay panigurado na mas tataas na ang mga minuto ni Jalen Hood-Schifino dahil sa kanilang bagong head coach na si JJ Redick. Na sa pamumuno nga nito ay gusto niya gamitin ang lahat ng kanyang players para maipakita kung ano ang kaya nilang magawa sa loob ng court. Lalo na dito kay Jalen Hood-Schifino na malaki ang potential na maging rotational player sa isang kupunan. Sa edad kasi sa ngayon na 21 years old ay may tangkad ito na 6'5 at maganda ang pangangatawan. Isa rin itong versatile defender at isang athletic player na kaya nga daw nito bantayan ng multiple positions. Lalo at noong inilagay ito ng Los Angeles Lakers sa G-League na sa kanyang 15 games dito sa South Bay Lakers, ay nag-average ito ng 22 points, 4 rebounds at 5 assists per game na may kasama pang 2 field goals sa 3-point area. Kaya kung magagawa ni Jalen Hood-Schifino na matranslate ang kanyang performance sa NBA, ay panigurado na malaking upgrade at tulong ito sa darating na season sa kanilang dalawang superstars. Na ang isa pa talaga sa mga key players ng Los Angeles Lakers na aasahan ng kanyang serbisyo next season ay itong si Cam Reddish. Naging starter nga rin ito sa Lakers dahil sa kanyang on-ball defensive pressure na ginagawa sa mga kalaban. At solid din ang mga long-distance shooting na ginagawa nito para sa Lakers. Na 48 games nga lang itong naglaro last season at hindi nga ito nakasama sa Lakers sa kanilang first round series laban sa Denver Nuggets. Lalo at meron pa itong injury sa kanyang ankle sprain. Pero ngayon na healthy na ito at sa kanyang tangkad na 6'7 na kaya nito ang maglaro sa mga positions bilang guard at forward, ay maaari itong tingnan ni JJ Redick para gawin muling starter next season. Maaari nga maging mentor si JJ Redick kay Cam Reddish lalo at parehas ang dalawang ito na nagmula sa Duke Blue Devil. Kaya kung magagawa din ni Cam Reddish na maging consistent sa kanyang shooting sa perimeter, ay malaki ang chance niya na siya ang maging starter sa Lakers kesa kay Vanderbilt kapag naging healthy na ito. Alam naman natin na itong si Vando ay kulang sa kanyang offensive skills. Kaya advantage kay Cam Reddish ang kanyang pagiging lockdown defender plus yung kanyang kakayahan na makascore gamit ang mga 3-point shots. Tingnan natin mga idol kung papaano ba magagamit ni JJ Redick ang mga kakayahan ng kanyang mga players next season. Samantalang tuluyan ng winave ng Los Angeles Lakers ang isa nilang player na si Blake Hinson sa kanilang 2-way contract. Ginawa nga ito ng Lakers para magkaroon ng spot sa 2-way contract si Christian Coloco, ang bagong sentro ng Lakers. Ito ay para official na siyang makapag-sign sa Los Angeles Lakers. Sayang din ng guard na si Blake Hinson lalo at isa itong sharpshooter sa kanyang tangkad na 6'8. Na noong naglalaro pa nga ito sa college bago ito mag-sign sa Lakers para sa isang 2-way contract na isang nga itong undrafted player, ay nag-average naman ito ng 42% shooting beyond the arc. Kaya naman sa pagiging free agent nitong muli ay expected naman na maraming kupunan sa free agency ang possible na kumuha kay Blake Hinson. Samantalang may isa naman na player na umaangat ang laro para sa kanilang mga ginagawang workouts. At ito nga ay ang player ng Lakers na si Quincy Olivari na nag-sign sa kanila ng Exhibit 10 contract. Bagamat wala tayong video pero ayon sa mga report ay impressive daw ang ginagawa niyang off-season workout sa Lakers. Lalo at malapit na ang training camp at preseason.
Sinabi nga ni Quincy Olivari sa isang interview na ipinakita niya daw na hindi lang sa pag-shoot ang kaya niyang gawin. Dahil kaya niya daw na makapag-contribute gamit ang outside scoring. Ang ibig niya sabihin mga idol, hindi naman daw niya kailangan na maging scorer sa kanyang role. Dahil ang hinahanap daw ng Lakers ay isang player na kayang gampanan ang kanilang role kasama ng kanilang dalawang superstars. Ipinakita niya na daw ang kanyang mga kakayahan lalo na sa depensa at sa energy na madedala niya, especially na ang basahin ang laro. Para nga daw kay Blake Hinson ay hindi na nga daw katulad ang laro niya sa ngayon sa college. Na kailangan palaging nasa kanya ang bola, na sa ngayon daw ay kahit wala sa mga kamay niya ang bola, ay kaya niya pa rin daw makaapekto sa laro nang wala ito. Sa ngayon daw ay kailangan pa ni Quincy Olivari na ma-improve ang kanyang body frame condition ng IQ at depensa. Marami pa nga daw siyang dapat na matutunan na hindi naman daw ito basta-basta matututunan kaagad. Pero isa lang daw ang masisigurado niya, ang pagkakaroon niya ng basketball IQ at depensa na makakatulong kaagad sa kanilang kupunan sa Lakers. Sa ngayon kasi mga idol ay inaasahan ito na mapupunta ng G-League affiliate ng Lakers sa South Bay Lakers. Maaari niya nga ditong ma-impress ang Los Angeles Lakers kapag naging maganda ang kanyang performance. Katulad ng ginawa nila kay Alex Caruso na binigyan ng Lakers ng standard contract para makasama sa kanilang roster. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa shooting guard na si Quincy Olivari?